kayong dalhin para makita ang mansyon na binili ng asawa ko sa Yulungbay. Parang pamilyar ang pangalang Yulungbay. Talaga? Napaka-privilege namin, ang mansyon sa Yulungbay. Pero napakamahal ng lupa dito. Napakabait ng Pangulo sa iyo. Talagang naiinggit ako. Buti na lang nakuha ng mama ko ang susi ng villa mula sa kamag-anak. Kung hindi, mabubulgar na ito. Siyempre, mabait ang asawa ko sa akin. May mga tao na gusto lang talagang makakita. Gaano nga ba kaganda ang buhay ko? Sige, sama na tayo. Pagdating ng panahon, huwag ka namang mainggit ng labis ha. Kamakailan, wala akong narinig na bumili siya ng villa. Gusto kong makita. Ano bang mga sikretong ibinibenta niya? Wow, Diyos ko, ito. Ang ganda-gandang ng bahay. Iyon ay batay sa presyo. Kailangan ng higit sa 1 bilyon para makaganaon dito. Ang ginoong ito ay tinanggap na ibinigay sa iyo. Tama yan para sa aming pamilya. Ito lang talaga ay isang maliit na laro. Sinabi ng asawa ko. Basta't masaya ako. Bawat taon ay may isang bahay. Wow, ang inggit ko. Sige, maglibang lang kayo. Hindi ko akalain na may villa siya talaga. Bakit parang pareho ang mga bag na ito? Ito ay ibinigay sa akin ni Gubitchen. Sinsin, tingnan mo. Ito ang mga bag na espesyal na in-order ko para sa iyo. Nakasulat ang pangalan mo sa itaas, kaya hindi ito magkakamali. Ito ang bagong bili kong villa, para sa pag-iimbak ng mga bag na ito. Kung may oras ka, bumisita ka. Mom, medyo abala ako lately. Narito ang susi ng villa. Iwanan ko muna sa iyo upang ingatan. Anak, talagang umunlad ka na. Nanay, itong matandang mukha ko. Sa harap ng mga kamag-anak, talagang maningin na ako. Maaari ko bang ipahiram ang susi sa mga kamag-anak? Para makapaglibot-libot sila. Para mainggit sila sa iyo. Kung gusto mong ipahiram mo na. Basta huwag mong mawala ang mga bagay. Walang kwenta na biglang may bahay si Jiang Yi. Sadyang ibinigay ng aking nanay ang kagamitan sa kanila. Jiang Xin, ikaw ba'y isang baboy? Galing ang mga bagay dito. Maaari mo bang bayaran kung masira mo ang mga ito? Wow, maraming supot. Talaga namang para lang sa mga babae ang langit. Ginagaan ng dami ng supot, ginyo. Lahat ba ito ay binili ng presidente para sa iyo? Ang mga bag na ito ay nagkakahalaga na ng ilang milyon, hindi ba? Hindi ko alam kung aling babae ang swerte naman. Dati sana. Gusto kong maging mababa ang profile. Hindi ko akalain na may ilan. Na walang ingat na makakatuklas nito. Talaga? Sigurado ka bang ang mga bag na ito ay sa iyo? Bobo, ang mga bag na ito ay nasa villa ng ginang. Kung hindi sa ginang, ikaw ba iyon? Tama, akin iyon. Anyway, nakakatawa ka. Talaga namang basta ka na lang nagsasalita. Sinasabi ko nga na lahat ng pera sa mundo ay akin. Lahat ay sa iyo. Ikaw ba ay isang pulubi? Sira loob na yan. Talaga kang nagmamadali. Walang ebidensya. Paano mo kaya kumuha ng bagay ni ginhawa natin? Walang ebidensya. Masasabon talaga ng tawa. Ipakita mo sa akin ang ebidensya. Sa mga aksesoryo ng sa mga metal na accessories. Nakaukit ang inisyal ng pangalan ko. Lahat ng mga bag na ito ay regalo ng asawa ko. Itong bahay na ito ay akin din. Totoo talaga, ha? Nakaukit dito ang lily. Gino, ano na nangyayari dito? Siyempre, siya ay nagkakalat ng chismis. Ito pala ang ibig sabihin ng kagulat-gulat na saya. Sinabi sa akin ni husband ko lang. Sabi ko nga, ito si Jiang Xin. Sigurado akong nakita lang niyang 2 titik. Pinagsawaan niya yun. Jiang Xin, sobrang disappointment kita. Para sa kapalit ng pagmamahal, binuo mong ganito ang li. Nakikita kita, hindi ka karapat-dapat na nandito sa kumpanya namin. Jiang Xin, dahil ikaw ay malayo kong kamag-anak. Dinala pa kita para tingnan ang villa ng pamilya ko. Hindi ko akalain na ganito ang gagawin mo sa akin. Ngayon, hindi ka welcome dito. Lumabas ka na. Ang malaking puso ni Inak Xin. Hindi siya magpapalito sa iyo. Pumunta ka na lang ngayon. Nagbibiro kayo ba? Ang bahay na ito ay akin. Kung sino man ang maglakad, ikaw ang lalabas. Natawa ako ng buong buo sa mga probinsyano. Anong-ano ay iyong lahat. Sinasabi pa na paalisin tayo. Sige, maghihintay kami rito. Paalisin niyo kami, ha? Asawa, may pumasok. Sa iyong villa sa Dragon Bay, paalisin mo sila. Jiang Xin, tigilan mo na iyan. Alam ko na iyan matagal na. Ang asawa mo ay isang delivery boy. Walang alam siyang gawin. Pakihatulan mo nga lang ako. Saan ka ba nakikita ang bahay na ito? Alam mo naman kung sino ang nagbibigay ng pera para dito. Wala akong oras para makipag-away sa iyo. Mag-umpisa ka na akong umalis. Narinig mo ba ako? Sinabi ng ginang na umalis ka na, hindi ka pa ba aalis? Umali ka na agad. Sino ang nag-utos sa inyo na pumasok sa bahay ng iba? Aalis na kayo. Bulag ka ba? Nandito pa ang may-ari ng villa, at pinapalayas pa kami. Hindi ko sila kilala. Hindi pa kaila ang may-ari ng balintatahong bahay na ito. Kung hindi kayo maglalabas ngayon, sasapitin ko na ang pulis. Ang mga security guard ng balintataho ay hindi gaanong mabuti. Nagpursige kami ng labas kahit na nasa loob na nga ang may-ari. Pero bakit siya sinabi na hindi pa kailang dumating ang may-ari at siyang tumawag ang security just now? Tama ka. Baka, si Jiang Xin ang tao na hindi ko gusto isipin. Hindi kayo nagsasalita. Ang security ay hindi kumikinig sa akin na owner. Ngunit kumikinig kay Jiang Xin. Anong relasyon nila? Tanga naman talaga. Si Jiang Xin ay hindi niya naabutan ang security. Anong kakaiba dyan? Naging relasyon siya ng ibang tao noong panahon pa niya pag-aaral. May relasyon sila sa security. Kaya ang security na yan, pinapabayaan kami. Parehong kayo'y sobrang lumaon, ano? Sobra naman, kaya mong gawin pero ayaw mong pagsalitaan, ha? Supervisor, hindi natin dapat hayaan ang ganitong tao na manatili sa kumpanya. Talagang sinisira nito ang asal ng kumpanya. Ay, tama ka dyan.
Yung sino nga ba yun? Bumalik ka at gumawa ka ng resignation letter mo. Sobra naman kayo, masyado kayong mapangmataas. Dahil sa isang kasinungalingan ni Jiang Yi, gusto niyong tanggalin ako. Si Jiang Xin, si Yi ay asawa ng Si. Paano siya maaaring magsinungaling? Dahil siya ay asawa ng Si, hindi siya pwedeng magsinungaling. Eh kung ako ang asawa ng Si, maniniwala ba kayo sa akin? Jiang Xin, nagmumulat ka na ng panaginip kahit araw. Anong kakayahang kilalanin si Yi, punong tagapagpaganap? Hindi ba ikaw ang nagdala ng delivery kay Yi, punong tagapagpaganap? Paano mo makakapunta sa aming kumpanya isang high school diploma lang ang meron ka? Kahit anong gawin mo, hindi mo maabot iyon. Tanging mataas na kapalaran lamang. Anong kakayahang ipagsuyo si Yi, punong tagapagpaganap sa iyo? Wala kang karapatang magbigay diin. Ang buong buhay ni Gubichen ay hindi kayo kailangang alamin. Pero hindi mo ako pwedeng ihanskyo. Okay. Ganun na lang. Pero kung hindi mo susulatin ang resigasyon mo, hindi mo akong maaaring ipagkasala. Magbabago ako ng rason para ikaw ay ilabas sa kumpanya. Nagsusula pa ng masamang review sa resignation letter mo. Ikaw, tingnan natin kung sino ang mga has. Gugu. Gusto ng babaeng ito na magpanggap bilang asawa ng presidente. Nais naming turuan siya ng leksyon. Bodoy, hindi pa nga makilala ang peking produkto. Gusto pang turuan ang asawa ng presidente. Hindi na kailangan mong magtrabaho dito sa kumpanya. Si Jiang Xin ang tunay na asawa ng Si. Jiang Xin, naging malaman mo ba na si Gu ang tunay na iyo? Bakit hindi ka agad sinabi? Ito ay lahat ay isang pagkakamali. Ang Ginoo ay talagang masyadong matiisin. Pinayag lang ang mga maliit na tao na halos ipinaubayan nila. Jiang Xin, huwag kang magalit. Lahat tayo ay naloko ni Jiang Yi. Huminto ka. Ginoong Gu, nagkamali lang ako sa isip ko. Kaya ako nagbiro kay Xinxin. Kamag-anak ko si Xinxin. Siguradong hindi siya magagalit sa akin. Tama ba si Xinxin? Ikaw naman, dahil ikaw ay kamag-anak ni Xinxin. Mas hindi mo dapat pinahihintulutan si Xinxin. Hiyu, Ginang Jiang, tinanggal ka ng pinagmulan ng simula dahil sa iyong masamang pag-ugali. Wala na kang maaaring gawin sa buong lungsod ng Yi. Ano kayong hindi kayang gawin ito sa akin? Magiging biro ako sa mga kamag-anak kong nawalan ng trabaho. Naging sobrang malakas si President Yu. Gusto ko siyang maging katulad ni Jiang Xin. Ilalagay nila ang 3 tao sa Afrika para magtrabaho. Afrika. Hindi naman sana si President Yu. Si Jiang Xin nga po. Ahil sa kanya, natanggal ako. Hindi ko siya palalampasin. Ng iyong paghihiganti, hindi ba't ang simpleng sumigaw lang ito? Ino ka, hindi mahalaga kung sino ako. Yaw mo bang magkasama si Jiang Xin? Si Gubichen. Maaari kitang tulungan. Paano mo ako matutulungan? May isang bagay, nakakaunti ang nakakaalam. 5 taon na ang nakalipas. Si Gubichen at isang babae ay nagkaroon ng one night stand sa hotel. Ito ang kanilang simbolo. Kung ibibigay ko sa iyo yan, alam mo na ang gagawin? Narito na, mula ngayon, ako ang babae na may isang gabi lang na relasyon.